ito, nakakahiya to, partner. Meron na. Oo, grabe, nakakahiya ito, partner. Ito umatras sa pagpapautang o hindi na itutuloy ng South Korean President Lee Jae-myung ang pagpapautang ng 28.7 billion para sa infrastruktura ng Pilipinas dahil sa umano'y korupsyon sa flood control project sa bansa, partner. Diyan na dismaya ang presidente ng South Korean o South Korea. Ano masasabi nyo, mga partner? Alam mo, partner, ito na yung direkta na po ito na epekto, no? Yung minsan na lang may pumasok dito, minsan na lang meron tayong naaya na foreign investment. Pero wala, yan po yung sinasabi natin, wala pong matinong bansa na nakita mo na magnanakaw na yung mga kapartner mo. Na posibleng nanakawin lang yung i-invest mo, ay mag-invest ka pa rin. Partner. Tama ka dyan na partner, kasi nga, naalala nyo po yung funded ng mga taga-ibang bansa, partner, na umuutang tayo, yung ODE, yung tawag yan, Official Development Assistance. At siya wala na talagang magpapautang sa atin. Isang kahiya-hiya po ito sa under Marcos admin. Mantakin mo, presidente na sa mismo ng South Korea, pinost sa social media, sa Facebook, pinost na hindi na magpapautang ang kanilang bansa dahil sa issue ng korupsyon. Kasi nga naman yung kagaya yung isiniwalat ni Kung Ungab, no, patungkol sa Official Development Assistance, chinap-chap Mantakin mo, partner, no? Pautangin to tayo ng taga-ibang bansa, partner. Bago ka tayo pautangin, kailangan meron kang garantiya na ito po yung papuntahan ng inutang mo. Inutang mo. Ang masaklap pala yan, meron palang 25% na parang penalties ba yun? Bago ka pautangin, yung inutang mo, parang Bombay datingan ba? Kaltas ka kagad sa interest, 25%. Pag pinautang sa'yo yung pera na yan. Hindi na kompleto. Hindi yan kompleto, bale. Magkano yung pera na inuutang ng gobyerno para lamang dyan sa proyektong iyan, Official Development Assistance na proyekto na yung pondo ay nanggagaling sa ibang bansa. Pinanggalingan yan, World Bank, Asian Development Bank, China pala, Japan, at Korea pa pala. Meron, ang dami pinag-uutangan natin, pero yung mga bansang iyan, hindi po yan nagpapautang lang ng kumbaga, pautang po, o sige, bibigyan ka. Hindi, pinapautang ka, kailangan may proyekto, infrastructure, na pagtalaga ka ng utangin mo. Ang problema, ginawa ng Marcos admin, yung pira na yon hindi nilalagay doon sa pinangako nila, sa pinag-uutangan nila sa ibang bansa, kundi chinap-chap nila, dinidistribute sa mga maliliit na proyekto. Kaya siguro nakita ito ng South Korea, President, tika lang, hindi po pwede. Sandamakmak na ang korupsyon na sa gobyerno ng Pilipinas. Ang mga tao nga dyan ngayon, naghanap na ng pera, tapos pautangin ko pa. Siniwalat pa ng isang kongresista na yung mga pundo galing sa ibang bansa para sa proyekto, hindi pala napunta, kundi hinati-hati pa ng mga buhaya. Kaya nga sabi ni Kung Ungab, sino po yung miyembro ng Chap-Chap Gang dito? Sino ba ang miyembro ng Chap-Chap Gang dito? Siyempre ako, taga South Korea, iniisip ko, hindi na ito makakabayad ng Pilipinas na to. Kasi puro na mga kurakot ang mga opisyal ng gobyerno sa bansang iyan. Wala nang magpapautang sa atin na taga-ibang bansa. Ito na, inuna na ng South Korea. Nakakahiya, bagsik ang ating credit rating nito, panigurado. At hindi lang siguro South Korea ang gagaya, kundi pati yung ibang bansa, kung sino-sino ng pinag-utangan ni Bongbong, hindi na tayo pautangin pa. At sana nga huwag nang magpautang pa, kasi wala naman napupunta na sa tama itong inuutan ng gobyernong Marcos. Lalo na kung lumulubo na ang utang ng Pilipinas. Magkano na ba ang utang ng Pilipinas? Mga 17.3 trillion plus na. Pagdating daw ng 2026, magiging 18.6 trillion na. Kinukondisyon na tayo na mangungutang sila. Wala na kayong mapag-utangan pa, Bongbong. Dahil sandamakmak na korupsyon, pati South Korea, wala, nakita rin nila. Tingnan mo Mantagin mo mga kapartner, no? Yung taga-ibang bansa, nakita na po nila na ang Pilipinas ay nababalot
ng maraming korupsyon. Paano pa kaya tayo ng mga Pilipino na nandito tayo nakatira sa bansa natin ito, Pilipino tayo, hindi ba natin nakikita ho ito? Tahimik Siguro lang. ito ay wake call sa ating mga Pilipino. Magsalita ka, ilabas mo, mag-ingay ka, lumabas ka. Ipakita natin na hindi ho po pwede tayo ay gaguhin lamang ng mga politikong mga kawatan dyan sa gobyerno. Partner Kapil. Tama ka dyan, partner. Dagdagan ko lang ng kaunti, partner, no? Maliban ito sa nakakahiya sa Administrasyong Marcos, partner, mismo sa ating bansa. Matakin mo, isang leader, na kilalang leader na maunlad din naman na bansa, no, partner, ang umatras sa pagpapautang, partner, imposibleng hindi ito alam ng mas malalaking bansa, dihamak sa, dyan sa South Korea na yan. Partner, alam ito. At bunyag na ito ngayon dahil mismong presidente na ng South Korea ang nagsabi at pinangalanan pa talaga ang Administrasyong Marcos, mga partner. Pinangalanan talaga. Kumbaga sa Bisaya ba, walang lipod-lipod, partner ba? No, sinabi Hello, talaga. partner? Oo. Partner, tingnan niyo po yung post ng South Koreang president na yan. Nakakahiya sa comment section. Mga Koreano, parang inaano tayo, kinukutya tayo ng mga Koreano. Tingnan mo sa comment section. Kinukutya tayo ng mga Koreano. Korean yung text, pero pag pinindot mo yung translation, nakakahiya, partner, pambihira. Nakakahiya magiging Pilipino under Marcos at kinukutya tayo. Kaya Alam mo, partner, hindi lang yung hiya ang susunod sa atin, no? Alam nyo, partner, konting kasi alam ko mas bata kayo ng konti sa akin. Alam nyo, partner, malaki ang problema natin. After ng Marcos Sr., wala nagpapautang sa atin, partner. Yan yung problema ng Cory at saka ng Ramos. Noon, partner, walang nagpapautang. Talagang hirap na hirap ang Pilipinas noon. Alam nyo ba, college na ako nito nung pinag-aaralan namin yung letter of intent. Hindi nyo inabutan na to dahil ang akala ng mga nabuhay ngayon sa panahon ng ngayon, pwedeng mangutang lang na mangutang. Kaya tayo na pinapautang ngayon dahil maganda yung credit rating natin mula kay Gloria Pinoy, lalo-lalo na kay Duterte. Pero meron talaga tayong panahon, partner. Bago tayo pautangin, susulat muna tayo paano kami makakabayad. Isusulat namin. Parang promissory, partner. Ang tawag doon, letter of intent. Alam mo ba mga sinusulat ng ating mga pinuno nun? Tataasan namin yung tax. Magbebenta kami ng mga ari-arian. Ganun kalala tayo, partner. At dahil sa ginagawa ni BBM ngayon, yung susunod na presidente, mukhang gagapang na naman bago tayo makautang. Partner, kaya ang hirap-hirap ng kalagayan natin after nung Marcos. Ngayon na naman, mababalik yan, partner, dahil kung ngayon pa lang binabawi na yung utang, partner, pag wala na nagpapautang sa atin, manlilimos tayo sa IMF World Bank. Magsusulat tayo, ito ang ibebenta namin, tataasan namin yung tax na ganito. Sila, partner, banat dito, no? Kahit mga walang kakwenta-kwentang mga proyekto katulad ng mga flood control program. Alam nyo ba, direktang, baka sabihin nyo, hayaan nyo na mangutang yan, may nagpapautang naman eh. Partner, etong mga flood control na to, ito yung mga inuutang natin, partner. Nakakasama ng loob. Grabe. Grabe na, mga partner. Yun ang isa sa mga nakakahiyang balita ngayon.